On air na, on air. Musta mga bro? Wow. Gandang gabi mga kapatid. Magandang evening. Nag-outing ba kayo? Kung ikaw ang Napasok nag-outing eh. Ikaw ang ganda pinuntahan eh. Nakikita ko dun sa sa GC eh. Mukhang paraiso yung pinuntahan mo eh. Maganda nga dun eh. Kasi yung lugar bago pa lang. Tapos hindi pa tapos pero maganda na siya kahit pa paano. At wala ganong naliligo. Ganda yun. Ganda ng lugar. Maragondon sa Maragondon. Malapit yun, Percent pa malapit. na ano yun, na tubig talaga. Wala pang halo. Bala ka nga bumalik dun eh. Malapit Yung lang. magkakaroon kaming conference sa church. So, doon namin dadaos kasama yung ibang bahan na daughter. Magandang gabi. Salamat sa pag-invite sa forum na to, no? At tayo ay patuloy na matuto sa biyayang Diyos. Ganda yan para meron silang susundan. Maganda nga na binalik na ito eh. Basta na kayo mga kapatid. Yun. Buti po. Dito na. Mukhang sarap ng kwentuhan nyo ah. Kakasimula lang po. Oo nga eh. Naririnig ko eh. Sa kayo nagbakasyon, Brad? Sa kayo nagpunta? Sa Maragondon po, Malayo nun ah. Cavite. Medyo malapit lang naman po dito sa amin. Oo. Kasi sa Cavite na pala kayo. Wala pa isang galing. oras. Walang isang oras. Shortcut, may short. Ang malupit yun? nga po. Mga church members? More on leaders po namin sa church ng aming kasama. Okay. Yun, mabanding po. Siyempre, kailangan din natin mag-relax, di ba? Di po. May time kasi na kailangan talang gawin natin yan para yung ating isipan at katawan, ang nangyayari kanina sa akin, habang pauwi na ako, nakamotor ako, may kasama ako. Yung susi kasi ng motor ko, maluwag na doon sa sa salpakan niya. Tumatakbo ako walang susi, nahulog pala. Oo nga eh. Talaga? Oo nga po eh, maluwag na kasi dahil duplicate lang yun eh kasi nawala yung original. Nasa Maragondon pa po ako, malayo pa yon. Napansin ko, yung susi ko hindi nakasalpak sa Buti maandar yung motor mo kahit walang susi. Naman po, hindi naman siya na-move eh. Kaya nga, yung motor ko pa naman, namamatay ng kusa yung pag naka-stop. Sabi, in-off ko yung auto na mag-stop siya. Tapos, ang kagandahan pa, may laman pa yung yung gas, may gas pa ako. Kasi kung wala na akong gas, pilitan na magpagas, siyempre, papatayin ko yung makina noon. Bubuksan ko din yung hindi ko magagawa yun. Makamatay. So, hindi na makatakbo. Buti na lang, may gas pa. Hindi ko na pinatay yung motor ko, dire-diretso na ako sa bahay. Buti may susi pa ako dito isa. Nahulog. At least, Pwedeng manakaw siguro pagka ganun, Oy, kasi ewan ko lang. Walang susi eh. Pagsusundutin lang yung Maluwag yung susi. Di ko alam. Gusto ko na palitan ng yung ignition niya na bago. Kasi may bago rin yung may bagong susi yun na yung parang may remote din. Kaso medyo mataas yung presyo. Maganda motor na yung palitan. Yun, mas maganda. Maganda pa yung motor niya eh. Upgrade. Upgrade. Anyway, buti pinagpala ka pa rin kahit pa paano. Hindi ka yung susi mo, hindi naman Nakauwi pa rin. Anyway, sige, magsimula tayo. Bating muna tayo mga pogi, mga nagagwapuhang mga kasama natin dito sa forum. Good evening po sa ating lahat. Hindi, siguro kasi marami tayong mga pwedeng makapanood nito ng umaga sa kanila. No? So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi.
saan man po kayo naroon na naaabot nitong program na ito, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po minsan pa dito po sa ating Grace Life Forum na kung saan wala po tayong ibang pinag-uusapan dito kung hindi mga bagay na merong kinalaman sa New Covenant na sinailaaliman po nating lahat bilang mga Kristiyano. Okay? Kaya Grace Life Forum. Okay? Good evening po sa ating lahat. Okay? Pati muna kayo. Magandang gabi po. Gusto mong magpalang gabi po sa lahat. So, magdagdag po tayo ng mga insight nung yung pong gabi, no? Kasi merong mga familiar verse na nababasa tayo. Tapos, meron pa palang mga pwede tayong matutunan sa mga verses na yon na posible nakatago at hindi na ituro sa atin. Dito po sa pagtuturo natin ng biyaya, yun po yung ating mga inilalabas. So, yun po yung ating antabayanan, magdagdag kaalaman. So, magandang gabi po muli at isang mabiyayang gabi po. Jed, bati ka muna. Ayok. Nahiya Ako ka? po ba? Sige po. Ako po ba? O si Jerry? Ikaw na, nagkasalita ka na eh. Magandang gabi po. Salamat po kay Pastor Henry at kina Brother Joel at kay Brother Jerry sa pag-invite sa akin sa forum na ito. At nakaka-bless na makasama ang aking mga kapatid sa Panginoon upang patuloy na matuto sa katotohanan ng salita ng Diyos at lumago pa tayo sa biyaya ng Diyos. No? At I pray na ang forum na ito ay maging pagpapala sa mga makarinig. No? Magandang gabi po at nawaya lahat tayo ay mabless. Okay, salamat Brother Jed. Okay, magandang gabi rin sa ating mga viewers, mga nanonood ngayon, si Brother Jerry Puli. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusubaybay at nanonood sa ating forum na ito. So maganda po siguro no, habang nanonood kayo, kung meron kayong tanong or habang nagdi-discuss kami, pwede po kayong mag-comment para madaanan po namin yan. Siguro sa susunod namin na forum, mapag-usapan natin kung ano man yung katanungan niyo or ating mabigyang linaw. Mabigyan kayo ng reply. Interact po kayo, wag po kayong mahiya na mag-interact doon sa comment section, okay? Kaya magandang gabi muli, ito po si Brother Jerry. Kung kaya naman nating sagutin mismo sa forum na to Yes. habang nag-ano. Oo, habang po kami ay tawag nito, nagkukwentuhan, nagbibigay ng mga paliwanag. So kung may tanong dyan na pwede namin, siguro hindi lahat ng tanong mabibigyan namin ng sagot, pero baka sakali po ay ma-entertain natin. Okay? So bigay lang po kayo ng comment dyan. Okay, ngayong gabi, maraming salamat muli sa pag-antabi nitong aming pagbabalik ng Grace Life Forum. Itong pag-usapan natin ngayong gabi ay medyo controversial ito eh. Masabi natin controversial kasi ang daming mga Kristiyano na pinaniwalaan ito at pinanghahawakan. Okay? Ang pag-usapan natin ngayong gabi ay ang title natin para ngayong gabi, ang pag-usapan natin is Robbing God. Okay? Naku, maganda yan Controversial nga yan. Controversial. Majority ng mga Christian in the body of Christ ay talagang naniniwala dito. At maraming Kristiyano, ang paniniwala nila ay ninanakawan natin ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng ating tithes and offering. Okay? At ang paniniwalang ito ay hinango nila sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 8 to 10. Napaka-common, sabi nga ng mga iba natin na mga kapatiran ay bugbog na bugbog itong verse na ito. So, ayun, din yung ating talakayan, Robbing God. Okay? Ang tanong, meron tayong katanungan. Ano ang masasabi natin dito? Mukhang malinaw naman ang sinasabi ng Malakay. Basahin mo natin yung sa Malakay chapter 3, 8 to 10. Okay? Basahin natin dito. Okay. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offering, you're under a curse, your whole nation, because you're robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven
and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So grabe ang pangako dito. No? Kaya masasabi natin ang daming Kristiyano po na talagang pinanghawakan itong verse na ito kasi ang ganda ng pangako dito bubuksan ng kalangitan at tibusang pagpapala. So ano po bang masasabi natin dito? Ibigay po natin kay Pastor Henry ang unang paliwanag sa ano na ito. Usapin ito, Pastor. Kanina sabi mo, no, mukhang malinaw naman na ang sinasaadyaan sa Malakay chapter 3 ay ninanakawan nga ang Diyos Yes. kapag hindi nagbigay ng tithes and offering, no? So parang parang self-explanatory na rin. Pag tiningnan mong mabuti, yung mga verses diyan, malinaw Nagtatanong ang Diyos no? Will a mere mortal, sa ibang version yan, parang pinakasimple, will a man rob God? So nagtanong ang Diyos, pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Tapos sumagot ang Diyos, yet you rob me. So kinonfirm ng Diyos na ninanakawan nga ng tao ang Diyos. Tapos nagtanong uli ang Diyos. Ang nagtanong ng tao, in what way do we rob you? Sa paanong paraan ka namin ninanakawan? Sumagot uli ang Diyos, in tithes and offering. Okay? So you are robbing me. So malinaw Pag tinignan mo, malinaw naman Kaya lang, ang tanong dyan is, yung bang Malakay chapter 3 ay para sa mga Christian sa panahon natin ngayon na nasa ilalim ng bagong kasunduan? Kasi yun ang question Pag kinuha mo kasi ang verse na yan, okay, binasa mo siya, out of context, no? Kinuha mo siya, hindi mo na kinonsider yung kung kanino naka-address, kung sino ang kausap. Pag kinuha mo talaga siya, out of context, you will easily conclude talagang pwedeng nakawan ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng ikapu. Yun yung sinasabi diyan. Kaya pag itinuro yan sa church na ninanakawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng ikapu, crystal clear, malinaw Kaya maraming naniniwala diyan. Kasi nga nakasulat sa Bible. Tapos merong warning, Pag hindi mo daw ibinigay yung ikapu, may mangyayari sa iyo. Ikaw ay sasailalim sa sumpa. Kaya nagiging panakot ngayon. Kung ayaw mong masumpa, ibigay mo ang iyong ikapu. Parang may maingay, Ano yung maingay? Electric fan ba yun? Sino yung may electric fan sa inyo? Sige na, papatig. Si Jed siguro. So kapag hindi mo ibinigay daw, according doon sa talata, ninanakawan mo ang Diyos, tapos you will be under a curse. Kaya kapag ipinreach yan, na kapag ikaw ay hindi nagbigay ng ikapu, bukod sa ikaw ay tinaguri ang magnanakaw, sasailalim ka sa sumpa. Tapos kapag ikaw naman ay nagbigay, meron namang nakalakip na blessing. Ano yun? Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit. Tapos wala ka ng paglalagyan sa mga pagpapalang ibubuhos niya. So yung mga tao ngayon talaga, kapag naituro mo yan, madali talagang ma-convince na kailangan kong magbigay ng tithes kasi pag hindi ako nagbigay, hindi ako i-bless. Tapos susumpa pa ako. Pagka naman nagbigay ako ay pagpapalain. Well, sa totoo lang, aminin natin hindi. Ako mismo, I will admit, napaniwala din ako dyan. sa verse na yan for a long time. Okay? Simply because, yun kasi yung naituro din sa akin nung ako ay nagsisimula na Christian, hanggang sa ako ay maging pastor na napaniwala ako na yung tithes ay para sa ating mga Christians. Kasi nga, hindi pa natin nabusisi na hindi pala tayo ang kausap. Daan sa mga verses na yan. Okay? So, ang pinakamagandang gawin talaga ng isang Kristiyano, sa totoo lang, malaman niya kung saang covenant siya sumasa ilalim. Malinaw naman, sabi ng Bible, ang mga Christians
we are not under the old covenant. We are under the new covenant. Di ba? Sabi ng Romans chapter 6 verse 14, you are not under law, but under grace. Ngayon, ang tithing, according sa Bible, yan ay under ng old covenant. And since under siya ng old covenant, at malinaw naman sabi ng Bible, hindi tayo under ng old covenant, under tayo ng new covenant. So, hindi para sa atin yung pagbibigay ng ikapu. Kaya wala tayong dapat katakutan. Okay? So, yun lang muna siguro masasabi ko. Baka meron kayong gustong idagdag. Mamaya mag-add na lang ako ng konti. Opo. Kahiyaan pa. Brother Jet. Sige po. Yun nga po, siyempre, pag bago pa tayong Kristiyano, wala pa tayong masyadong alam sa Biblia, kabuuan ng Biblia. Siyempre, kapag nabasa natin sa Biblia, yung isang katulad ng Malaki 3, siyempre tatanggapin lahat agad natin yun kasi nga nasa Biblia, di ba? Ganun talaga yun. Pag baguhan ka pa, hindi ka naturuan din ng tama kasi yun nga, yung nagturo sa'yo, hindi rin niya alam. Talagang maniniwala ka doon kasi nakasulat eh. Kaya nga talagang kailangan maturuan yung mga mananampalataya na malaman kung ano ba talaga para sa atin. Ano pinagkaiba ng law and grace. Di ba? Kasi kung hindi natin malalaman yon, lahat na lang ng mababasa natin, tatanggapin natin kahit hindi naman para sa atin. Yun po talagang salamat sa mga natusan ng Diyos na talagang ituloy katotohanan. Ayan. Ako po ang napansin ko diyan, pag tinuturo ng marami, kasi kung susundan mo yung pattern ng lumang tipan, sinasabi lang na nagnanakaw ka kapag hindi ka nagbigay. Yun po yung common thinking kasi yun ang iniisip ng mga kung nila itong verse na to. Kasi total sa lumang tipan mo na lang din naman sinunod, susundan. Dapat sundan mo yung buong probisyon. Pag pinag-usapan yung tithes meron siyang buong probisyon. Parang ano yan eh. Yung isang batas, kasi law yan eh. Ang isang batas pag ibinigay, meron siyang probisyon para masabing nalabag mo. Diba, sinabi na kasuhan natin ng libel si kasi may sinabi siya tungkol sa akin. Paninira yon. Paano kung totoo yung sinabi niya? Para masabing panira, totoo. Sa provision ng libel, nagiging paninira pag yung motibo mali. So ang inusisa ng batas, mali ba yung motibo? So doon nagiging libel. Kahit nga tama pa yung sinasabi. Pero ang motibo manira. So ganun din yung pagbasa ng Bible na itong tithes. Ang karaniwang iniisip ng marami pag sinabing tithes, kaya ka nagnanakaw kasi hindi ka nagbigay. Pero ang konteksto din talaga ng tithes, pag pinag-usapan to, hindi lang nagnanakaw yung taong hindi nagbigay, kundi pati yung binigyan, pag hindi niya ginamit ng tama, yung ibinigay sa kanya. Ulitin ko po para maano ng iba, ma-absorb ng iba. Yung konsepto po ng tithes ay nagnanakaw ka lang, kung sundan natin yung pattern ng lumang tipan pag hindi ka nagbigay. Pero dun sa mga binigyan, kasi may tatanggap ng tithes eh. Pag hindi mo ginamit ng tama yung tithes, nagnanakaw ka rin. Ngayon, tatlong klase po kasi yan eh. Yung kalimitan, narinig natin sa church, sinasabi nila, mag-tithes kayo. Pero hindi naman nila tinuturo ng buo, ano ba talaga yung tithes para masasabi siyang pagnanakaw. No? Tatlong klase yung tithes. No? At hindi nga lang si tatlo eh. No? Di ba, merong tinatawag na Levitical tithes. Yung tithes na para sa mga Levita. No? Numbers chapter 18, verse 21 to 24. Kasi wala silang mana eh. Na lupa. Meron din tinatawag na yung tithes of the priest. No, yung tithes ay para sa isang pagdiriwang para sa Panginoon. So yung tithes specific para doon. And then meron pang isang klase ng tithes sa Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29, yung tithes for the poor. Doon sa pangatlong yung dadalahin ninyo, dalagay niyo sa storehouse para yung mga tao, yung mga walang makain, mga mahihirap, mga balo, doon kukuha. So pag yun hindi mo nagawa ng tama, yung mga priest na yung Levites na pinagdala ng tithes, hindi nila na-handle ng tama yon,
maano sila nagnanakaw din sa Diyos. So ako ang ano ko diyan, ang take ko po dito, sinasabi ng marami na nagnanakaw daw sa Diyos, pero hindi naman itinuturo ng buo ano ba talaga yung kahulugan nung tithes mismo. Sabihin, kung ituturo, dapat maituro siya ng buo kasi kinuha mo na lang din naman yung batas eh. Yun nga, katulad kanina sabi ni Pastor Henry, no, kinuha mo na yung batas. Yan totoo, hindi naman na tayo under nung batas na yon. So kung hindi ka pa under ng batas na yon, no, yung under ng, kasi under na tayo ng yung covenant eh. Tapos ituturo mo pa ng hindi kumpleto, mas lalong justifiable. No, yung pumili ka lang ng isang verse, Malakay 3:10, pero ang daming verse sa Bible na nagpapaliwanag tungkol sa tithe, Deuteronomy, Numbers, hindi mo rin naman in-apply sa church mo, problema yon. Kasi kung i-apply mo talaga yung konsepto ng buong tithes, dapat yung ibang bahagi ng tithes, merong taon na yung tithes para sa mahihirap. Yun yung konsepto ng tithes, yung tithes for the poor. Yung Deuteronomy naman, sa Deuteronomy chapter 14 verse 20 to 27, merong tithes para sa feast. Na yung So tithes, lumalabas hindi lang talaga 10% yung oo, kabuuan, lampas. parang form of taxation sa panahon kasi nila yan eh. So Oo. ang naano ko na lang, mali na yung hindi na tama yung ituturo mo yung bagay na yon, tapos hindi mo pa may apply ng tama. Kasi ang daming provision sa loob ng tithes na hindi naman talaga, nang inisip ko silang marami, para lang talaga yan, sabi ng mga pastor, para yan sa church. Pero hindi nila alam yung pag i-apply mo talaga yung tithes, sakop sa mga tithes na yan, marami siyang klase ng tithes. Meron pang ang tithes na para makatulong dun sa mga ibang ano. So hindi na tayo sakop nung tithes na nung batas na yan. Tapos i-apply pa natin ang hindi tama. So sabi ko parang hindi na ano, lalo siyang hindi katanggap-tanggap. No, wag lang tayo lagi sa Malakay 3:10 na tumitingin kasi ang tithes hindi lang sa Malakay 3:10 nakasulat. Meron sa Hindi, number, at economy. saka ano no, bro, madagdagan ko lang ng konti, no. May sasabihin ka, Jerry? May anin ka? Okay Ikaw, lang, sorry po dagdagan kay ko, no. Pastor. Ah, ah, unang-una kasi yung Malakay chapter 3, kanina nabanggit natin na under siya ng Old Covenant, di ba? So, tayo ay malinaw naman, sabi ng Bible, hindi tayo under ng Old Covenant. Ang katotohanan nga niyan, wala naman talaga tayong covenant kay Lord ever since. Ang nasa ilalim ng Old Covenant ay mga Hudyo. Kaya yung kausap ni Lord diyan sa Malakay 3 ay walang iba kung hindi yung mga Jews. Opo. So, Mga kaya pari. hindi natin po pwedeng i-apply yung Malakay 3, 8 to 10 sa atin as Christians. Kasi hindi tayo ang kinakausap. Audience. Oo, ang kinakausap ng Diyos ay mga Hudyo. No? Yun yung kinakausap niya. At yung tithes ay under ng Old Covenant Law. Under siya ng Old Covenant Law. At tayo, wala tayong bahagi doon sa Old Covenant Law na yon. Kaya hindi Opo. tayo po pwedeng mag-apply ng Malakay chapter 3, 8 to 10 kasi hindi tayo sakop noon. Opo. Tignan niya, ito magandang i-consider to. Si Lord bago umakyat ng langit, meron siyang inutos sa mga disciples niya in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Diba? Sabi ni Lord, all authority was given unto me. Tapos sabi niya, therefore go and make disciples of all nations. Inutos niya yung mga disciple o yung mga apostles to make disciples. And then meron siyang instruction. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them everything I have commanded you. Sabi ni Lord, teach them everything I have commanded you. Now, basahin mo yung mga epistles ni Paul, ni Peter, ni John, ni James. Sabi ni Lord, teach them everything I have commanded you. Pag binasa mo yung New Testament epistles, si Peter, si James, si John, si Paul, wala silang itinuro patungkol sa tithes. Sabi ni Lord, teach them everything. Ngayon, kung hindi nila itinuro yung tithes,
meron silang na neglect doon sa instruction ni Lord. So nagkamali ba sila na-miss ba nila yung pagtuturo ng tithes? I don't think so. So, bakit hindi nila itinuro? Simply because alam nila na yung tithes under siya ng Old Covenant law. Hindi siya under ng New Covenant of Grace. Okay? Kaya maganda tong ating forum, Grace Life, no? Grace Life. Ito yung buhay natin under grace eh. Hindi tayo uh, nire-require ng Diyos to give the tithe. Pero we are not saying na against tayo sa giving, ha? Hindi tayo walang matinong pastor na na hindi naghahangad na yung kanyang church ay maging Generous. financially stable, di ba? Walang matinong pastor na gugustuhin na yung kanyang simbahan naghihirap. Lahat ng pastor, yun ang gusto, na yung kanyang simbahan financially nagpo-prosper. At syempre mangyayari lang yung kapag yung mga miyembro ay generous givers, di ba? So, hindi tayo against sa pagbibigay, no? We are not against giving. Pero inilalagay natin sa tamang pag-apply ng salita ng Diyos. Ang pagbibigay ng tithes under siya ng Old Covenant law. Hindi siya under ng New Covenant grace. Right? Yun yung malinaw na sinasabi ng Bible. Kaya wala tayong dapat katakutan kung sakali man na hindi tayo, kasi merong mga pananakot minsan, ako kung narinig yun na to, na pag hindi ka nagbibigay ng ikapu mo, pwede kang malasin sa negosyo, magkasakit. And worst, mawala ang kaligtasan mo. Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Meron akong ganong mga naririnig na before. No? Ang conclusion, kapag hindi ka nagbigay ng ikapu, hindi ka pa totoong Kristiyano. Ay, medyo mabigat. Diba? I don't know kung meron kayong mga narinig na ganyan. Mukhang wala, no? Ako lang yata, no? Sige bro, baka meron kayo. Sige bro. Maganda yung maganda yung mga paliwanag. Isa sa nakikita ko may kinalaman talaga yung nagtuturo. Kasi yung sinasabing ninanakawan natin ng Diyos, ang bigat nun para sa isang Kristiyano na gusto lang naman gusto lang namang mabuhay at sa Diyos din naman yun galing. Tapos parang pag hindi ka magbigay, ninanakawan mo na ang Diyos. So maganda yung sinasabi ni Bro Joel na tinuro na ng buo, hindi yung kukuha lang doon ng teksto. Kaya maganda talaga pag magbasa ng Bible, pati yung mga nagtuturo, malaking part nila na gawin nilang tama yung pagtuturo. Kasi maraming naapektuhan hanggang sa henerasyon natin ngayon mga Christian. Ang bigat ng buhay kasi ang Diyos ba naman yung nakawan mo? Diba? Kaya ako nagsisi ako, Brad, kasi naituro ko yan for Isa ka pala doon, Pastor. Oo, matagal kong itinuro yan. At saka pag ako talaga nag-share niyan, no? Hindi naman sa pagyayabang, no? Kahit first time lang makapakinig, hindi pa masyadong committed sa kanilang Christian life. Hindi pa nga born again eh. Pag napakinggan yung pag-explain ko ng tithes, talagang hindi naman sa pagmamayabang not to brag, pero parang naging expert yata ako sa kapaliwanag ang madalas na kino-quote ko diyan yung may binanggit diyan sa Malakay chapter 3 na put me to the test, no? Yun yung may binanggit si Lord diyan Test me in this. In other words, sa pagbibigay ng ikapu. Sabi ni Lord, test me in this if I will not open the floodgates of heaven. Okay? And pour out so much blessings upon you. So yan yung madalas kong kino-quote. Sabi ng Panginoon, put me to the test. And then sabay babawi ako doon sa alam niyo ba sa Bible, bawal na bawal subukan ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Matthew chapter 4. Sabi ni Lord, it is written, do not put the Lord your God to the test. So ang Diyos nagbigay ng warning, wag na wag mo siyang susubukan. Bawal. Pero pagdating sa ikapu, pumayag ang Diyos. Okay, dito pwede niyo akong subukan. Test me in this.
dito lang pumayag ang Diyos na subukan siya sa 10. Test me in this. Pero sa ibang bagay, sabi ng Bible, Matthew chapter 4, it is written, do not put the Lord your God to the test. Okay? So pag ako nagsalita niya ng mga time na yun, sabi ng Lord, huwag siyang subukan, bawal. Pero pagdating sa tithes, sabi ni Lord, pwede. Test me in this. And then, ano ang mangyayari sa'yo pagka tinry mo to? The floodgates of heaven will be open and pour out so much blessing. Kaya sa pag-exhort ko nung panahon na yan sa tithing, talagang kahit ako nakukumbinsi parati kapag nagpapaliwanag ako nyo. Kasi nga talagang pag kinumbine mo yung Matthew 4, do not put God to the test, tapos Malakay 3, sabi ni Lord, put me to the test pagdating sa tithes, talagang maiisip mo, naku, pumayag ang Diyos dito lang sa pagkakataong ito sa tithes, pwede siyang subukan. Okay? So talagang napakadaling ma-convince yung mga tao. Pagka ginamit mo yung Matthew 4, do not put God to the test, tapos ginamit mo yung Malakay 3, pumayag ang Diyos, subukan siya, pero dito lang sa tithes. Okay? So may mawawala ba sa'yo kung susubukan mo? Ang sabi rito, bubuksan ng Diyos ang dudungawan ng langit at ibubuhos niya. Sino naman ang tatanggi doon? Sino ang tatanggi? But then again, na-realize natin na isa sa pinakamahalagang bagay pag nagbabasa tayo ng Bible is yung sinasabi ni Paul sa 2 Timothy na we must properly handle the word of truth or rightly divide the word of truth. Okay? Pag sinabing rightly divide the word of truth, it doesn't mean na literal mong i-divide ang Bible into section, no? Okay, meron kasing gumawa ng ganun eh. Yung literal na dinivide yung yung Bible eh. Yung for gospel, para lang yan sa mga Hudyo, tapos yung Romans to Philemon, yan yung sa atin, pagkatapos the rest of the Bible, para lang yan sa mga Hudyo. Now, pag sinabing rightly dividing the word of truth, hindi ibig sabihin literal mong i-divide, okay? yung Bible. To rightly divide the word of truth is to properly interpret the scripture. Properly i-handle mo ng tama o ma-interpret mo ng maayos yung salita ng Diyos. It doesn't mean i-divide mo into books, no? Hindi ganon. Ngayon, it is very important to note na yung tithing under the Old Covenant, tapos yung New Testament believers is under grace, hindi tayo saklaw nung Old Covenant law, which is nakapaloob doon yung pagta-tithes. Oo, kaya nga binanggit ko kanina in Matthew 28, no? This is New Covenant believers na, sabi ni Lord sa mga apostol. Go make disciples. Teach them everything I commanded you. Pag binasa natin yung buong New Testament epistles, walang naituro yung mga apostles kahit isang beses lang about tithing eh. And so therefore, hindi sila pwedeng nagkamali na nakalimutan. Hindi nila nakalimutan yon. It was simply because alam nila we are not under the Old Covenant law. Well, in fact, wala naman tayong covenant talaga. Hindi tayo kasama doon sa Old Covenant. Sabi ng Ephesians chapter 2, di ba? Ang merong covenant sa Diyos, yung mga Israel lang. Ang mga Gentile, walang covenant. Okay? Madalas na banggit natin ang Malakay chapter 3 verse 10, yung tithing is part talaga siya ng Old Covenant. Yun po yung pinakamalinaw na part doon na talagang sa Old Covenant siya. Pero may nababasa tayong text sa Bible na nababanggit yung tithing sa New Testament. Diba? Basahin natin. At pinaniwalaan yun ng mga Christians. Kaya naniwala sila ng tithing is para din sa atin, sa mga believers din. Kasi nasa New Testament. Oo, basahin nga po natin yun sa kung may mga Bible yung ating mga viewers dan sa Matthew chapter 23 verse 23. Okay? Matthew 23:23. Okay. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice,
mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay, ano pong masasabi natin dito sa ating teksto na yun nga, nabanggit naman pala sa New Testament ang tithing. Sino pong unang magbigay ng paliwanag New tungkol dito? Testament yan, nako. O sige, bahala na si Joel dyan. Master, Rabbi. Si Rabbi Joel. Kaya Rabbi. nga sa sinabihan ng wo eh. Malinaw pala eh, no? Diba? Kasi pinapractice nila yung ano eh, pinapractice nila yung ginagawa nila yung pagta-tithes, pero yung mas importante, yung ipakita yung pag-ibig, yun ang hindi nila nagagawa. Nineglect Ano, nila. yun lang naman ang gusto sabihin ng Panginoon doon. Hindi niya sinabi, hindi niya naman sinabihan na ano eh, na wow kayo kasi hindi niyo ginagawa yung pagta-tithes. Hindi, at saka bro, nung si Lord ay nabuhay dito nung nandito siya sa mundo, he was living under the law. Nasa kautusan pa siya. Ang New Covenant kasi hindi naman nagsimula nung si Jesus ay ipinanganak eh. Ang New Covenant Amen. nagsimula nung si Jesus ay namatay at mabuhay na magmuli. So doon nagsimula ang New Covenant. So kaya masasabi natin, si Jesus actually is the greatest law preacher. The greatest law preacher. Diba? Kaya nga sabi mo, Joel, no? Faithful kayo in giving the tithe, sabi niya. Pero you neglect the weightier matters of the law, which is yung compassion, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Na maganda yung binanggit niya noon, na nineneglect nyo yung weightier matters of the law. So ibig sabihin, tithing is a matter of the law. No? Napakalinaw noon nang sabihin ni Jesus na nineglect ninyo yung weightier matters of the law. Ano yung weightier matters of the law? Yung pagbibigay ng compassion sa mga nangangailangan. Okay? Pero makikita natin dyan, very clear, yung tithing, since nabanggit niya, is a matter of the law. So tithing is under the law. Hindi siya under talaga ng New Covenant system na meron tayo ngayon. Bali, parang follow-up question dun eh, no? Para kanino nga ba talaga ang tithes? Oo, magandang tanong yan. Para kanino ba yan? Siyempre, Para kanino ba talaga yun? Ang sagot dyan ng marami, para sa mga pastor ngayon. Biro lang. Para sa storehouse daw yung storehouse. May storehouse sa church eh. Hindi, kasi kaya ako nabanggit na kasi meron kasing naniniwala. Pag binasa mo kasi ang purpose kung bakit ang Diyos ay nag-impose ng tithing, nabanggit ni Joel kanina eh. Yung mga Levites, wala silang inheritance, no? Hindi sila binigyan ng Diyos ng inheritance. Tapos, ang magiging trabaho lang nila ay exclusive doon lang sa temple. Wala silang ibang pwedeng gawing trabaho. Doon lang sila sa temple. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, ni-require ang buong Israel, yung 11 tribes, na magbigay ng tithes kasi yun yung magiging compensation ng mga Levites. Ngayon, ang ginawa ngayon ng mga churches, in-spiritualize ito, na sa panahon natin, yung mga pastor daw yung Levites. Walang ganun sa Bible. Hindi Levites ang mga pastor. Pag tinignan mo nga sa New Testament, all believers are considered priest, 'di ba? Sabi ng Peter. So walang special o mga exclusive na isang grupo lang ng mga tao ngayon, yung Levites na parang sila ngayon yung mga pastors na kung paano yung mga Levites in the Old Testament ang tumatanggap ng mga tithes. Sa panahon natin ngayon, yung mga pastor naman, wala tayong walang nakalagay na ganun sa Bible na yung mga pastors today are the modern Levites. Walang ganun. Wala. Pero yun yung nagiging parang paliwanag. Oo. So yung tithes malinaw sa Bible,
ni-require ng Diyos ang 11 tribes para ibigay sa bansang sa mga Levites. Hindi siya hindi siya para sa mga iba pang mga bagay, kundi para lang sa mga Levites. Bigla kayo tumahimik ah. Okay. Si Brother Jed. Sige po, magtatanong po ako. No? So, may sasabihin lang din. So, pagka yung ikapo po ay syempre, alam nating hindi yan masama na gawin, di ba? Ang nagiging masama ngayon, yung maling pagtuturo noon ng ikapo. Kasi tayo, kahit di tayo under noon, pero magandang prinsipyo yun na gawin. Kaya lang, mali yung paraan ng pagtuturo ng ibang nagtuturo o mga pastor sa pag-iikapo. So, minsan ginagawa rin sa maling motibo, kaya nila pinupush yung katuruan na hindi naman nararapat para sa mga sa sa hintil na i-push yun kasi hindi naman tayo nasakop. Sabi nga sa Ephesians 2:12, di ba? We are alienated sa Israel, yung kanilang mga batas, kautusan, alienated tayo diyan, wala tayong kahit ano. So, para sa akin, sa pagkaintindi ko sa salita ng Diyos, maganda yung layunin ng Diyos sa ikapo. Bakit niya yun pinatupad? Maganda yung layunin nun. Pero, syempre, ituro ng tama. Kung sakaling magbigay man magpasya man tayo na magbibigay tayo ng ikapo, pasya natin yung gusto natin gawin. Hindi mo pwede sabihin ito ay batas ng pastor o ng simbahan. Kasi si Abraham nagbigay siya ng 10%. Hindi siya inutusan kundi siya ay kusan niyang ginawa. Pero walang utos na kahit ano. Ibig sabihin, nag-allocate siya sa Diyos ng para sa Diyos nang hindi inutusan. Kasi by faith si Abraham nagbigay by faith. Yung mga Israelita, nagbigay sila ng ikapo, hindi by faith yun. Kung dapat lang gawin yun, kundi susumpahin sila. Obligasyon yun. At saka may curse yun. Opo, may curse yun. Pero si Abraham, nagbigay siya by faith kasi wala naman siyang natanggap na utos. So, pero hindi pa rin natin pwede sabihin na dahil nagbigay si Abraham, ay dapat obligado din tayong gawin yun. So, hindi. Nagbigay si Abraham, tignan natin yung motibo niya. Ang kaibahan kasi nung pagbibigay ni Abraham, wala pa yung law nung time na yun eh. Opo, wala pa. Opo. Tapos, yung sa Malakay chapter 3, under the law na, meron kasing inutos na si Lord. No? Basahin ko nga sandali yung kung nasan yun. Isang verse lang. Sa Numbers chapter 18, verse 21. Actually, maraming mga verses ito, pero yun na lang ang titingnan natin. Numbers 18, verse 21, ito ang sabi ng Panginoon. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. Tent of meeting yung tabernacle. So, ito yung purpose kung bakit ni-require ng Diyos ang buong Israel, yung 11 tribes, na magbigay ng tithes para maging compensation nung mga Levites, yung nag-iisang tribe, na walang inheritance at ang magiging trabaho ay mag-serve doon sa tabernacle. So yun ang purpose in giving the tithes. Ngayon, pagdating sa Malakay 3, kaya sinabi ng Diyos na in-encourage niya na magbigay kayo, kung hindi kayo isusumpain. Kasi ang nangyari, yung mga tao, nineglect na yung pagbibigay. Yung mga Levites ngayon, nagre-resign. Okay? Nag-iba na ng pagkakakitaan kasi walang nagbibigay ng tithes. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, in Malakay chapter 3, bring the tithe into the storehouse. Okay, so that there may be food in my house. So, ang kakain noon, yung mga Levites. Ngayon, yung storehouse, hindi yan church. Kasi yung iba sinasabi lang, bring the tithes into the storehouse, interpret yung storehouse bilang church. No, hindi church yung storehouse. Yung storehouse, doon nilalagay yung mga grain, no, yung mga palay, yung mga kakainin. So hindi siya tawag diyan, hindi siya katulad ng paniniwala ngayon na church yung storehouse. Opo. Problema po kasi, Pastor, yung mga ibang nag-interpret,
ni-spiritualize yung lahat ng ano ng nababasa nila. Yes, Kahit correct. hindi laging ini-spiritualize, literal naman talaga dapat na no na sabihin. So, minsan allegory pa, 'di ba? So, yun ang po nagiging problema ng mga ano ngayon. Hindi nila nakita na hindi mo pwede spiritualize yun. Tsaka yung ano po yung yun nga kanina, hindi po para sa atin, hindi tayo against sa ikapo. Kung gusto mo magbigay ng ikapo, gawin mo. Kung pasya ng iyong puso, masaya kang magdesisyon, Yes. magbigay ka ng tithes, maganda. Kasi yun ay desisyon mo. Ang mali lang po kasi dito, yung pagtuturo na nagbumula sa maling motibo. Maling motibo, siyempre, maling turo din. Kasi nga, gigiit nila yun para lang makalikom. Yun ang problema. So ngayon, malaya tayo gusto natin magbigay ng tithes, malaya tayo gawin yon ayon sa ating pasya. Kung gusto natin, ako magpapasya ako, 11, 12, 10%. By faith, kasi doon tayo, by faith tayo, wala tayong batas eh. So nagbibigay tayo ayon sa ating pananampalataya. Kaya kung pwede nating gawing example si Abraham na nagbigay siya ng 10% ayon sa kanyang pasya. Hindi pwede natin pwedeng sabihin ay dahil nagbigay si Abraham batas ano na rin yun dapat ganoon din tayo na hindi by faith pa rin yun. So ginawa niya yon ng gusto niya. Kung gusto niya magbigay ng 10%, hindi go. Kung hindi wag, wala. Hindi naman tayo ang ating pagpapala hindi nakasalalay sa pagkikapo kasi we are already blessed, diba? In Christ. In Christ, we are already blessed. Kung gusto natin magbigay ng ikapo, dahil blessed na tayo. Ay, si Abraham, hindi naman siya nagbigay dahil para yumaman siya, mayaman na siya, kaya siya nagbigay. So, pinagpala ka muna, kaya ka nakapagbigay. So, ang ano lang po siguro, yung ating layunin natin dito sa ating ginagawa, na dapat maituro ng tama. Kung gusto man nila mag-tithes, dapat sa tamang paraan. Hindi yung may na nagiging guilt sa mga tao kaya nagiging problema, nagiging issue yung tithes kasi nagiging batas, nagiging pabigat sa mga tao. Mayroon pa nga doon sa ibang religion pag di mo naibigay yung tithes mo, nakalista yon. Pagka sunod linggo, nakalista pa rin yon. So sisingilin ka na yon, pupunta ka pa sa bahay nyo para kunin yung ikapo. So sinakal yung mga tao sa... Bigla ka nagkautang. Oo, nagkautang ka pa. Sinakal yung mga tao sa turo na hindi naman para sa atin. Ginamit yun dahil para sa pakinabang nila. Ginamit yung turo sa lumang tipan para sa kanilang pakinabang. Yun ang ating gustong itama. Hindi mali magikapo, pero itama natin yung pagtuturo. Yun po siguro masasabi ko kasi wala namang masama sa ikapo eh. Yung pagtuturo po yung masama kung mali. Yan po. Yan po yung aking ano. Iisip ko naman tawag doon sa cherry picker o apple picker. Cherry picker yung tawag ng iba doon sa yung pipiliin mo lang yung verse. Aha. Pipiliin mo lang siya kung ano yung gusto mo. Tapos yung aakma lang doon sa motibo mo. Gaya ng sinasabi kanina ni Brother Jed na walang masama doon sa tithes. Ang problema, pag nilhokan mo nung panglumang tipang pang malaki treated na na principle na may pananakot pag hindi mo ginawa. Pero kung sa sarili mo ay gusto mong ibigay, ito yung porsyento na gusto ko ibigay, bukal sa puso ko, ito yung part ng kinita ko, walang problema. Pwede mo rin namang itaas. Sumagawin mong 20%. Di ba? Ang mas ano pa nga ang test, mas may problema ka pa nga dyan kasi inilak mo na dun sa 10% eh. Tama. Masyado nang nalimitahan eh. Ang biyaya ng Diyos, hindi naman natin nililimitahan. So, paano bro yung yung sabi, magbibigay ka nga ng tithes, hindi ka naman masayang nagbibigay. Hindi, wala rin. Huwag ka naman nagbibigay, wala din, Masama rin loob ko Silitan. Actually, halos tingin ko yun yung binabasag ni Apostol Pablo eh. Kaya yung parang sinasabi niya na kung magbibigay kayo, dapat bukal sa loob. Kasi siguro ang dating mga nagbibigay ng tithes, magbibigay mo sa loob nila kasi yung 10,000, babawasan ng 1,000. Kumbira, pambayad ko na sana sa to eh. Pag hindi ko usumpain ako eh.
No choice. So, ang pagbibigay, maganda na binibigyan mo kasi no choice ka. Para sa Hmm. ginagawa mo yung pagbibigay, hindi yan out of responsibility, kundi dapat merong mas malalim na kahulugan sa'yo mula sa puso mo na Oo. mahal mo ang pagbibigay. Mahal mo, gusto mong magbigay at masaya ka na nagbibigay kasi masarap magbigay. Masarap yung pakiramdam ng nagbibigay. Ito po, ito yung Pero ang nakita sama ko ng bro, no? pakiramdam nung Kapatid, napipilitan ka. ito yung nakita ko sa ano sa Old Testament, yung sa law, bibigay sila ng ano ng tithes. Hindi na lang dahil para sumamba sa Diyos, kundi sa takot, 'di ba? Sa takot nila na sila susumpain at ipagpapalain. Pero tayo, kung nagbibigay tayo ngayon, kung magbibigay man tayo ng tithes, worship natin 'yon. 'Yun yung pagsamba natin. Hindi dahil sa may batas, kundi yung ating pagbibigay ay act of worship natin sa Panginoon. 'Yun ang pagkakaiba natin sa grace living, 'di ba? Sa pagbibigay natin ngayon, pagsamba. Sa kanila, although mayroon pa ring worship 'yun, pero hindi mo masasabing worship, pure mo worship 'yun kasi natatakot sila kaya sila nagbibigay Kaya nila ibibigay, natatakot sila na maranasan 'to, baka paghahagupitin sila ng Diyos dahil hindi sila binibigay. At masaklap pa doon, yung mga pari pa yung mga nagnanakaw. Sinabihan ng Diyos sa malaki, mga pari Sila yung mga kinakausap ng Diyos na pati sila mismo. Sila yung nagnanakaw doon sa Diyos, hindi nila ibinibigay. Sabi, may mga sumbat kasi doon ng Diyos Sabi nyo, pinaparangalan nyo ako, binibigyan nyo ako ng mga hayop na may mga depekto. So, lahat ng maraming inano sa kanila maraming sinabi. Ito, sabi niyo pinaparangalan niyo ako pero inahandog niyo sa akin mga walang kwenta. Isa lang yung tithes doon na binanggit ng Diyos sa Malakay na sinusumbat niya doon sa mga na nagsasabi mahal daw nila ang Diyos pero hindi nila ibinibigay yung nararapat. So, talagang nararapat ibigay sa Diyos yung kaya lang dahil yung kalagayan nila na unregenerated naman sila that time Siyempre, hindi pa sila na born again nun, ay napakahirap talaga nilang sundin yung kautusan. Imposible nilang gawin yun na masaya kasi wala pa sa kanila yung biyaya ng Diyos. Hindi pa nila natatanggap yung Espiritu Santo upang magawa ang hinihingi ng kautusan. At syempre, mahirap naman talaga i-perfect yun. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos kung sa totoo lang sa Old Testament, may limit sila pero sa New Testament, naibigay nila, hindi na nila inaring kanila yung kanilang sarili. Yung kayamanan nila, ipinamahagi na nila yung kunwari may dalawa cellphone nila, binigay na isa para lang may magamit, di ba? So, yung motivation nag-iba na Nag-iba na kaya masarap na magbigay sa bagong kasunduan. Yun po. Yun yung malinaw dito sa ating pinag-usapan sa mga viewers na sa ating title na about robbing God. So malinaw dito, sa lumalabas, hindi natin ninanakawan ng Diyos kasi ang title is under the Old Covenant. Tapos, ito ay hindi para sa mga believers sa New Covenant. Ito ay para sa mga Levites. Compensation nila yon. Tapos, ngayon sa mga believers today, parang ang pakiramdam natin, hindi na pala, absuerto na pala tayo sa tithing, parang ganun. Parang kasi wala hindi para sa atin yon. Tapos para yun sa mga Levites, tapos sa under tayo ngayon ng New Covenant, Old Testament yon ng tithing. So, ang mangyayari ba, ibig sabihin ba nito parang okay lang na hindi tayo magbigay? Tapos, parang may existing na giving sa mga churches today may giving. So ano pala dapat ang type of giving ating gagawin ngayon? Kumbaga ano yung basehan na ating bibigay ngayon? Yun yung magandang pag-usapan ngayon na kasi hindi nawawala yun may giving pa rin talaga dapat. Oo. Maganda yung binanggit mo dyan, no? Kasi para sa mga dating galing sa tithing, pagkatapos makakarinig ngayon ng ganitong mensahe na ang tithing o ang pagbibigay ng tithes ay galing sa Old Covenant at sa New Covenant,
tayo ay hindi na nire-require at wag tayong matakot dahil hindi naman tayo nagnanakaw sa Diyos kung hindi tayo magbibigay ng tithes at hindi rin tayo susumpain. Di ba? So parang ang dating sa kanila niyan, good news. Di ba? Hindi lang good news, parang nakalaya, no? Na yung mga talagang medyo sabihin natin parang parang dating hirap na hirap sa pagbibigay ng tithes, no? Talagang pilit na pilit. Pwede lang, wag ko na munang ibigay ito, Lord. Iba nangungutang ng tithes eh. No? Hindi ko muna ito ibibigay kasi parang kailangan ko eh, no? Yung iba talagang Kapos. nagbigay man, sabi nga ni Jed kanina, ano masasabi natin doon, nagbigay nga ng tithes, pero sama-sama naman ang loob. So yung mga ganong klaseng mga Christian, after hearing na, aba, yung tithes pala hindi under ng New Covenant, yan pala ay under ng Old Covenant. Talagang nakakaramdam ng parang relief. Okay? Pero maganda yung tanong mo, kung tayo ngayon ay nasa New Covenant, ibig ba sabihin niya wala nang giving? Meron pa rin. Pero hindi katulad nung sa Old Covenant na kung saan may percentage na nare-require ng Lord. Diba? Oo. Kasi sa Old Covenant, merong 10% talaga eh. Pag hindi ka nagbigay ng 10%, no? O yung tithes, kasi yung tithes ibig sabihin 10% eh. Pero sabi nga ni Joel, hindi lang yan 10% kasi merong iba't ibang tithes. So lumalampas pa ng 10% yan. Pero yung tithes mismo, ibig sabihin 10. Okay? 10%. So sa Old Testament, sa under the law, meron talagang percentage. Sa New Covenant, wala tayong ganung mababasa. Ang mababasa natin, meron sinasabi sa 2 Corinthians, basahin ko na lang. No? 2 Corinthians chapter 8, sabi dito, excuse me, sabi dito sa verse 7, chapter 8, verse 7, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you also abound in this grace also. Sa ibang version niyan, in this grace of giving. Okay? So meron tayong uri pa rin ng pagbibigay na tinatawag nating grace giving. Okay? Basahin ko nga sa ibang version. Ito sabi rito. Since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. So, ang type of giving na meron tayo ngayon under the New Covenant is grace giving. At yung uri ng grace giving ay hindi ito pagbibigay na na merong porsyento, merong certain percentage. Yung grace giving is ayon sa idinikta ng ating puso. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa pagbibigay natin in our time, sa panahon natin ngayon. Kaya dapat klaro sa atin ngayon na wala nang certain percentage. Kung hindi, meron ng tawag dito, meron ng uri ng pagbibigay na kung saan yung hindi ka napipilitan, ikaw ay kusang loob na nagbigay, at sabi nga ng Bible, God loves a cheerful giver. Sa basahin ko na nga, 2 Corinthians chapter 9, sabi rito, sa 2 Corinthians chapter 9, beginning verse 6, etong sabi ng Bible, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, ito yung New Covenant giving. Okay? Now, sa verse 6, maganda yung sinabi niya no? Alalahanin natin to. Remember this. So, may encouragement pa rin na magbigay tayo generously. Kasi sabi ni Paul, remember this, ang nagtanim ng konti, kukunti din ang aanihin. Ang nagtanim ng marami, aani ng marami. So meron din siyang exhortation na magbigay tayo generously. Pagdating sa verse 7, bawat isa sa atin magbigay daw kung ano yung ipinasya ng ating puso. Not reluctantly or under compulsion. Bakit daw? Because God loves a cheerful giver. So, ito yung New Covenant giving. Wala siyang certain percentage. Nasa sa'yo. Kung halimbawa, nasanay ka na sa 10% na binibigay mo dati dahil yan yung kinasanayan mo,
Wala namang masama kung patuloy kang magbibigay ng 10%, no? O pwedeng tumaas pa diyan, maging 20, pwedeng mas mababa. Pero ang importante doon, yung masaya ka sa pagbibigay, no? Masaya yung puso mo sa pagbibigay. Hindi dahil napipilitan ka, hindi dahil ang motibo mo ay para pagpalain ka ng Diyos kasi ang nabanggit sa Malakay 3, pagka nagbigay ka ng iyong ikapu, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, pagpapalain ka. Hindi na yun ang motibo mo. Kung hindi, nagbibigay ka kasi alam mo, pinagpala ka na ng Diyos. Hindi ka rin nagbibigay dahil natatakot ka, nasumpain ka. Kasi alam mo, wala tayo sa ilalim ng lumang kasunduan na kung saan tayo ay niredeem na from the curse. O baka meron kayong gusto idagdag doon. Joel, meron yan masasabi sa Brad Joel. Ang ang iniisip ko lang, pastor, yung bang ano, yung sabi mo kanina na yung mga apostol hindi nila tinuro dun sa mga Kristiyano o maging si Apostol Pablo yung tungkol dun sa tithes. Kasi isipin mo kung ituturo nila yung tungkol sa tithes, may purpose nga yung tithes dun sa Old Testament. Ang purpose, lalo dun sa mga Levita, dahil wala silang minanang lupa. Kaya para sa kanila yung tithes. Ang problema kung tuturo nila yung tithes dun sa mga hintil, wala namang libitang hintil. Diba? Wala namang ano. Tsaka, Yun nga, spiritualize nga nila yun eh. Para lang mag-gain. ganun yung mga, tsaka kahit iliteral mo iliteral mo siya, hindi pa rin mangyayari. Kasi wala, hindi rin siya ano. Tapos kung iliteral mo pa siya, hindi ka pwedeng maghanap ng kabuhayan kung tatanggap ka ng tithes. Kaya alam naman natin yung mga nagsisimulang gawain nung araw, naghahanap buhay yung mga pastor. Kasi paano sila mabubuhay? Maliit ang support. Yung purpose ng tithes, dun mismo sa pag binasa natin sa Numbers, Deuteronomy, dahil walang parts yung Levitical tithes, walang part dun sa inheritance yung mga yung mga Levita. Ibig sabihin kung i-apply mo at spiritualize mo na yung mga pastor ay sila yung Levita, malabong mangyari dapat sundin mo rin na huwag ka ring maghanap ng pagkakakitaan. At kung may mana ka galing sa magulang mo lupa, wag mong tanggapin 'yon. Diba? Yung mga Levita wala silang mana eh. Hindi sila binigyan ng porsyon eh. Meron lang silang maliit na portion para dun sa mga baka-bakahan nila. Meron ganun eh na nakalagay sa Bible. Pero pagdating doon sa mga malalaking portion ng kat ng lupa, wala sila noon. So, At iniisip saka pinagbawalan silang magtrabaho except doon lang sa temple. Kaya yun yung magiging compensation nila, yung tithes. di ba yung iliteral mo o spiritualize mo, wala pa ring lulusutan eh. Hindi pa rin uubra yung konsepto talaga ng tithes. So lumalabas, gagamitin mo lang yung Malakay 3:10 para dun sa motibo na gusto mo, o posible na ituro din sa'yo, tapos ipinapasa mo na lang din sa iba. Ang motibo ay para maobliga yung tao na yung mga Kristyano na magbigay sila. Pero gaya po ng lagi nating sinasabi, maigi na alamin natin yung buong background nung usapin. Kasi kung ang usapin ng tithes, alamin mo yung buong background ng tithes. Ano ba talaga, bakit binigay ang tithes at para kanino ang tithes at ano ang purpose, saan ginagamit ang mga tithes. Kasi hindi lang isa ang tithes. Tithes nga eh. Maraming klaseng tithes. No? Yung katulad binanggit ko kanina, may para dun sa feast, para dun sa mga mahihirap. So dapat sundin mo lahat 'yon. Kasi kung 10% lang, dapat tithe, no? Walang S. Oo. Meron pa nga po first fruit eh. Sinunod mo Lahat yung, ng sahod mo na. pag nagpailalim ka sa kautusan, sundin mo yung buong kautusan. So ibig sabihin nun, i-apply mo yung buong provision ng kautusan.
Pero sabi ko parang ang labo ngayon ang nangyari kasi hindi mo na-apply yung buong provision ng kautusan. So hindi siya katanggap-tanggap kasi pag nawala yung provision, nagiging out of context. Alam naman natin ang hermeneutics eh. Pag nawala ka dun sa background, out of context ka na. Hindi na kompleto yung itinuturo mo. Posible, magtuturo ka, base na lang doon, yung exegesis na, hindi na exegesis. Yung exegesis pala, naglalagay ka na lang ng idea mo doon sa verse, at ito yung gusto mo mangyari, so wala ka na doon sa totoong konteksto, at ano talaga yung background ng isang verse. Ako yun po yung nakikita ko. Yun. Bilis ng oras. Isang oras na tayo. Okay, yun yun. Magandang ating natalakay ngayong itong session natin ngayon ng ating Grace Life Forum. So, balikan natin yung ating title, no? Robbing God. So, malinaw na hindi talaga natin ninanakawan ng Diyos dahil nga po ang tithing is under the Old Testament, Old Covenant, at nandito tayo ngayon, namumuhay tayo mga believers today under the New Covenant. So, hindi tayo doon. At ang pagbibigay ng tithes, doon sa Old Testament na pinag-usapan ay para sa mga Levita. Yan nga, kasi wala silang mana. Para sa kanila yon. Tapos ngayon naman, existing ang tithing. Dapat lang, nabanggit kanina, kailangan natin mag-tithes. Bakit? Gumagalaw ang church ngayon. Kailangan natin ng pera para mapagalaw. So, hindi na siya mahirap isipin bakit tayo magbigay. Tsaka tayo magbigay out of gratitude. Kasi kung tayo titingin tayo dun sa dapat nating bigyan, sino bang dapat nating bigyan? Di ba ang Panginoon? Parang ang ma-example ko lang diyan, yung taong ginawan ka ng mabuti, yung puso mo na magbalik nandun eh. Mas malaki pa nga yung naibalik mo, hindi lang 10% kung ilang percent man dapat yun. So focus tayo ngayon ang pagbibigay natin ngayon ay focus tayo doon sa sino yung ating pagbibigyan, which is si Lord yun, na kung saan siya ang unang nagbigay sa atin. Yan. Ayun, i-close natin itong ating may dagdag po ba kayo, Pastor? Wala na. Sige, paalam tayo. Medyo Sumobra tayo. overtime tayo. Okay, so, Pero yun paalam nga, tayo. Sige. ang ganda ng ating napag-usapan. Tapos yun po, maraming salamat sa ating mga viewers. At yun nga, pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa comment section para mabalikan po ng ating admin at masagot anything po na regarding dito sa ating pinag-usapan. Okay po, ito po si Brother Jerry. Ako na po ang maunang magpaalam sa inyo. Magandang gabi po. Sige, Joel. Marami pa po tayong pwedeng pag-usapan na insight pag pinag-usapan yung usapin ng tithes. Madami tayong pwedeng sabihin. No? So, unti-unti lang po. Pero nawa yung mga pinag-usapan natin ay nakapagbigay din ng kaalaman, no? Na makakumbinse na pagdating doon sa usapin ng tithes, hindi tayo kabahagi dyan. No? Hindi tayo under ng law, kundi under tayo ng grace. So yun lamang po. Magandang gabi po at pagpalain po tayo. Jed. Ayun naman po. Ako, masasabi ko naman po, yung mindset po natin kapag nagbibigay po tayo ay tayo sumasamba sa Diyos. Di ba? Tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Wala tayong ibang iniisip kundi sumasamba tayo sa Diyos kaya tayo nagbibigay. Wala tayong dapat ibang i-consider pa. Yun lang. Yun na yung pinaka-importante doon eh. Kaya maging payapa po yung puso natin. Ano man ang ating napagpapasya na ibigay, 10%, o kaya hindi mo pa kaya, 5%, walang problema. Yun ay pagbibigay mo sa Diyos at wala kang kailangan i-please. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po uli si Pastor Henry Uy. See you next week. At sana itong naging topic ngayong gabi ay nagbigay sa atin ng kaliwanagan. At doon sa mga first time lang na nakapakinig ng ang tithing ay hindi pala under the Old Covenant, maaaring medyo naguguluhan ka. Pero i-consider po ninyo yung ating napag-aralan. Balik-balikan nyo itong mga pinag-usapan natin and we pray na ma-open yung ating isipan with regards dito sa katotohanan ito. Okay? So magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ingat po tayo, stay safe and stay blessed. Good evening sa inyong Magandang gabi po. Bye. tatlo mga kapatid.